Sama-sama tayong magiging sarakli. Hinalubo tayo. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang mga nakarehistrong may-ari ng pampasaherong jeep at ng nasalpok nitong dump truck sa Antipolo City noong Sabado. Nangyari po yan sa sumulong highway kung saan nag-overshoot ang jeep papunta sa kabilang lane. Hindi po bababa sa siyam ang nasugatan, kabilang ang ilang estudyanteng sakay ng e-tricycle na pumailalim sa truck. Nag-abiso rin ng LTO na dapat kasamang haharap sa kanila ang mga driver noon ng dalawang sasakyan. Imbis na maayos na trabaho, palo at panguryente ang inabot ng ilang Pilipina na nabiktima ng human trafficking sa isang crypto farm sa Myanmar. Ikinwento nila sa GMA Integrated News ang naranasan nilang torture at kung paano sila nakaligtas. Saksi, si JP Soriano, exclusive. Halos kulay ubi ng mga braso dahil sa pasa at natuyong sugat. Mga latay ng paghihirap na dinanas nina Jenny, A at Rose. Mga Pilipina sila na nakipagsapalaran abroad at napadpad sa Myanmar kung saan naging biktima sila ng human trafficking. Ang nanakit ang kanila umanong Chinese employer sa pinagtrabahuhan nilang love scam at crypto farm pogo sa bayan ng Miwadi. Kwento nila, pinapalo at kinukuryente sila kapag hindi sila nakakakota ng mabibiktima. Hindi po ako makasigaw kasi po naka-scotch tape po yung bibig ko po nun. Tapos nakaposas po ako. Dalawang kamay na nakasabit. Tapos yung paa ko rin po, parang nakataekis po ako. Parang yung that time po iniisip ko po nun, parang gusto ko na lang pong mamatay. Tapos yun rin po yung sinesenyas ko po nun sa leader, sa boss na patayin niyo na lang po ako, ganun. Tapos yung dumating rin po yung time na yung ulo ko yung nampas ko dun sa bed. Kasi gusto ko na po. Noong isang taon, nirecruit daw sina Jenny at A ng kaibigan para sa trabaho sa Laos bilang call center agent. Pero pagdating doon, love scammer pala ang trabahong naghihintay. Nang magkahulihan sa Laos noong Setyembre, inaya raw sila ng kaibigan na magtrabaho sa isang crypto farm naman sa Myanmar. Doon na nila nakilala si Rose. Isa rin daw Chinese national ang kanilang employer doon. At doon naganap ang pananakit. Sa tindi ng dinaranas, nagdesisyon silang tumakas. Noong February 9, kasama ang mahigit 100 manggagawa mula Kenya, Uganda, Bangladesh at Nepal. Nagkumpulan sila sa isang bahagi ng crypto farm at lumabas ng gusali. At simula na po namin tumakbo. May mga nakasalubong po namin guard. Yung mga guard po na nakasalubong namin is pinapapalo po namin upang makalagpas po sa kanila. Hanggang sa makarating po kami sa may likod. Sa may likod po na may sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon. Nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Binalik po kami sa black room, pinagpapalo po kaming lahat. Parang naiisip namin, parang ito na ata yung katapusan na. Wala na po akong doubt na mayroon pang chance na maligtas kami. Like, yung isip ko na po nun na dito na ako mamamatay. Isang Kenyan pala ang matagumpay na nakatakas noon at nakapagsumbong sa isang reporter. Kaya dumating ang Myanmar Special Force sa DKBA o Democratic Karen Buddhist Army at sila ay nailigtas. Nitong February 19, nakabalik na ng Pilipinas sina Jenny, Rose at A kasama ang 9 na iba pang Pilipinong nasagip sa crypto farm. Kabilang doon ang kanilang kaibigan na nag-alok sa kanila ng trabaho at ito ay agad inaresto ayon sa Department of Migrant Workers. They were posing as distressed OFWs but were actually perpetrators of the crime. So upon arrival, it was discovered that 3 of them actually had pending cases in different parts of the metropolis, but 1 of them was arrested right on the spot. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakda, bibigyan ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking at idadaan sa mga medikal at psychosocial na pagsusuri at therapy. At pananagutin daw ng gobyerno ang mga sangkot at kakuntsaba dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nahiwa sa mukha ang isang lalaki sa Rizal matapos makaalita na isang lalaking lasing.
Batay sa investigasyon, napadaan lang ang biktima sa lugar kung saan may nagiinuman. Saksi, si EJ Gomez. Malaking hiwa sa kaliwang pisngi ang tinamo ng 22 anyos na si Angelo. Ang may gawa raw nito, lalaking lasing na kanyang nakaalitan. Base sa investigasyon, napadaan ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa lugar sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal kung saan may nag-iinuman. Inaayos po namin ng motor tapos yung sinabi niya, sabugin natin ng motor. Tapos may konting pagkalo sa pambuno po kami. Nang medyo natatalo na yung suspect ay pumasok sa loob ng kanilang bahay at kumuha ng balisong kung saan ay ilang beses inundayan ng saksak itong biktima natin at tinamaan nga dito sa mukha niya. Ilang oras matapos ang pananaksak, naaresto rin ang suspect. Para ikaw ay aking inaaresto sa lamang pananaksak. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na patalim. Depensa naman ng 27 anyos na suspect, hindi siya kundi isa sa mga kasama niya ang nagbiro sa biktima. Paglapit niya, biniro niya lang, lighteran na natin yan tol. Tapos parang na yung isang kasama niya na may kargado din kami dito. Sinubukan pa niya na pigilan ng away pero di raw tumigil sa pangahamon ang biktima. Tapos sabi nung nasaksa ko po, sabi niya, sige, kahit magkaduguan tayo dito. Sabi na kahit hanggang umaga pa. Tapos sa sobrang galit ko, pumasok po ako sa bahay. Tapos paglabas ko po, sinunggaban ko po ng saksak. Tutuloy ko po yung demanda. Para hindi na po maulit sa iba. Mahaharap sa reklamong frustrated homicide ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nananatiling kritikal ang lagay ni Pope Francis na mahigit 1 linggo nang nakakonfine dahil sa double pneumonia. May mensahe naman ng Santo Papa sa mga nananalangin para sa kanyang paggaling. Saksi, si Marie Zumal. Kalaki pang malaking larawan ni Pope Francis nakaproject sa higanteng obelisk ng Buenos Aires, Argentina ang hiling ng mga taga roon na agarang paggaling ng Santo Papa. Sa Argentina nagmula si Pope Francis na noong February 14 pa nakakonfine sa isang ospital sa Rome, Italy dahil sa double pneumonia. Noong weekend, napabalitang kritikal ang lagay ng 88 anyos na Santo Papa dahil sa asthmatic respiratory crisis. Kinailangan siyang bigyan ng high-flow oxygen. Kinailangan din siyang salina ng dugo dahil sa mababang platelet count, bunsod ng anemia. Sa February 23 update ng Vatican, nananatiling kritikal ang Santo Papa bagamat wala na siyang naranasang respiratory crisis. Pero batay sa blood test, may indikasyon ng initial mild renal insufficiency o issue sa kanyang kidneys. Pero under control naman daw ito. Patuloy ang kanyang high-flow oxygen therapy. Nananatili naman daw alerto ang Santo Papa. Nakadalo raw si Pope Francis sa misa kasama ang mga nag-aalaga sa kanya sa ospital. Nakiisa sa panalangin para kay Pope Francis ang Pontificio Collegio Filipino Chapel sa Roma sa pangunguna ni Luis Antonio Cardinal Tagle. We also pray in a special way for Pope Francis, in the spirit of communion and as the gospel states, so that we could be vessels of God's compassion to him and to many other people who are suffering from sickness. I would say that maybe we could intensify our devotion to Jesus through the Holy Father, no? Kasi yan lang naman ang gusto ng Pope. Si Pangulong Bongbong Marcos ipinahayag sa social media ang kanyang pakikisimpatya sa kondisyon ng Santo Papa. Kaisa raw tayo ng buong mundo sa panalangin. May binanggit na siya na he may not make it this time. Okay? So parang doon pa lang sa sinabi niyang yon, parang kami naman din ang nakikinig at na sumusubaybay. Ano to, napaka-delikado yata talaga ng kanyang lagay dahil nararamdaman. But then again, sa ganitong mga pagkakataon, we can only trust in the power of the Almighty. Ayon sa official communique ng Holy See na inilabas sa media, naging restful naman daw ang ika-10 gabi ni Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma. Sabi pa sa pahayag, and I quote, "The night went well, the Pope slept and is resting." End of quote. Sa kanyang social media, nagpasalamat din ang Santo Papa sa lahat ng nagdarasal para sa kanya. Partikular daw siyang naantig sa mga sulat at guhit ng mga bata.
Hinikayat din ni Pope Francis ang lahat na ipagpatuloy ang misyon ng may saya at pagmamahal para sa kapwa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ngayong dumarami ang nagkakadengge, ang mga pinamumugaran ng lamok ang pinagtutuunan ng pansin ng DOH. Ikinasa ang sabayang paglilinis sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Quezon City, kung saan mahigit 200% ang itinaas ng kaso kumpara noong nakaraang taon. Saksi, si Rafi Tima. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nag-ikot ang mga health at city officials sa Barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwedeng makaipon ng tubig dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daluyan ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Ano ang gagawin niyo na tuwing alas 4? Maglinis. Maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Dito nangingitlog yung lamok. Tapos may ipon yung kiti-kiti para mamatay. May ano yan, may pepper inside. Lagay natin dito ha. Ayon sa Health Department, kumpara noong nakaraang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa. Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka-dengue ang nasawi. Sa ngayon ay nire-review pa ang bakuna kontra dengue na nag-a-apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin panlaban kontra dengue ang pagpuksa sa lamok at kanilang pinangingitlugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsad din ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, kailangan maglinis ang mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infeksyon, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamo sa NBI ang komedyanteng si Pokwang matapos gamitin sa tinatawag na staycation scam ang address at pin location ng kanyang bahay sa Antipolo City. Mula Desyembre hanggang nitong mga nakalipas na araw, minsan ay umaabot daw sa 3 hanggang 5 tao ang nagpupunta sa kanilang bahay sa pag-aakalang nabook nila ito bilang staycation resort. Kaya nagbayad sila ng down payment. Pero bogus ang alok at posible umunong nakakakuha na hanggang 200,000 pesos kada linggo ang scammer. Nanawagan si Pokwang sa mga nabiktima na makipagtulungan sa investigasyon. Paalala naman ng NBI sa pag-book ng staycation, gamitin po ang mga regulated platform at magsagawa ng ocular inspection para makasiguro. Pinakawalan man, hindi pa rin ligtas sa reklamo ang mahigit 300 Pilipinong empleyado na isang Pogo sa Parañaque. Iniimbestigahan din ang mga Pogo worker na na-deport na pero tumatakas kapag nasa layover ang eroplano o yung hindi direktang flight pa China. Saksi, si Salima Refran. Na-recruit para sa maayos sa trabaho pero ginawa umanong scammer ang mga naabutan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang gusali sa Parañaque City noong Huwebes. Doon na rin nahuli ang umano'y pinaka-boss ng Pogo Scam Hub. Matapos ang 4 na araw, na-inquest na siya para sa reklamong qualified human trafficking. Kasama ang 19 na iba pang dayuhan at 2 Pinoy na naaresto rin. Pinangakuan sila ng trabaho ng just for customer service representative, but it turned out hindi pang customer service representative kundi pang pugo. Scamming. 3 Vietnamese at 1 Pinay ang tumatayong complainant na nagpatotoo sa umano'y love scam sa Pogo. Itong mga Vietnamese na ito yung mga models na ginagamit nila na nga-attract ng mga investors. After na ma-inlove ka, ayun na, yayayain ka nila na mag-invest na sa cryptocurrency. Pinakawalan naman pero hindi pa ligtas sa reklamo ang mahigit 300 Pinoy habang iniimbestigahan ang umano'y sports betting na target ang mga Indian. Nakikipag-ugnayan na raw ang Indian Embassy para hingin ng mga gadget na nakumpiska sa raid. Ngayon kasi kinukuha pa namin yung mga laman nitong mga to at titingnan natin kung sino-sino dun sa mga nationalities nila yung mga na-scam.
Ang Chinese Embassy naman nakikipag-ugnayan sa PAOK para mahuli ang ilang nag-voluntary deportation na tumakas sa pamamagitan ng layover o yung hindi direktang flight. Kaya pakiusap ng PAOK sa immigration, huwag sanang hahayaan na maglabas ang implementation order kapag ang ticket ng foreign national na mag-voluntary deportation o di kaya allow departure order ay merong layover. Ginagamit po nilang pagkakataon yan para tumakas. Sabi ng immigration, prioridad nila ngayon ang agarang pagpapaalis sa mga deportees. Kaya kumukuha sila ng anumang flight na available para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong liderato ng Presidential Communications Office na huwag gumamit ng fake news. At bagkus ay labanan ito. Ayon kay Acting PCO Secretary J. Ruiz, magkakaroon ng public information responsibilities at pati mga vlogger, kinakailangang maging responsable sa pagsasabi ng katotohanan. Umalma naman ang bagong Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa impeachment laban sa anak na si Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserves ng bansa. Nais sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkano halaga. Trabaho ng BSP ang magbenta ng ginto ayon kay Castro. At ganito rin ang sinabi ng BSP. At ang napagbentahan daw nila tuwing nagbebenta ng ginto ay nananatili sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi tugunan ang pangailangan ng bansa para sa foreign currency. Pagbebenta ng NFA rice umarangkada na ngayong araw. Buffer stock ito na pinayagan ng ibenta sa mga LGU at government agency sa ilalim ng Food Security Emergency. 1,650 pesos kada sako ang bigas ng NFA na pwedeng ibenta ng 33 hanggang 35 pesos kada kilo. Isa sa mga bumili ang San Juan na ibinebenta ang bigas sa publiko ng walang patong. 150,000 na sako ng bigas ang inisyal na alokasyon para sa Metro Manila. Pero posible magkaroon ito ng weekly limits kung sakaling tumaas ang demand. Mga malalaking proyektong pang-commuter, itinurn over na kay Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang sa mga dapat tapusin ang North-South Commuter Railway o NSCR at ang Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, wala pa sa 30% ang naitatayo sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana ang partial operability o pagpapatakbo ng ilang bahagi ng mga ito sa 2028. Pero pinangangambahan itong maantala dahil sa pagkakatapyas ng pondo. Nagkaroon din ng issue ng right-of-way sa mga lupang dadaanan ng NSCR na may nakatira mga informal settler. Pagtulong ng Amerika sa Philippine military, exempted sa pansamantalang pagpapahinto ng U.S. assistance ni President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, mahigit 300 milyong dolyar ang matatanggap ng Pilipinas para sa foreign military financing. Patunay raw ito ng matatag na relasyon ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.